For our day 8 ng atin pong sambang gabi, ang atin pong pag-aaralan, it's all about signs. Signs, okay? So, ang topic natin is entitled, When Heaven Sends a Sign. When Heaven Sends a Sign. Alam niyo, nakakatuwa kasi may mga tao pa rin na talagang humihingi sila ng hudyat sa Panginoon. Yun yung sign na tinatawag, di ba? At si Lord, nagbibigay siya ng mga palatandaan. Nagbibigay siya. Di ba nga, signs, wonders, and miracles. And tonight, I pray na maging malinaw ang tanda ng Panginoon. Okay? Kung paano natin maiaayos ang ating mga buhay. Ang panalangin ko po, magpadala ang Lord ng mga signs. At alam nyo, isa sa mga signs ng Panginoon ay ito. Nung nakita nyo ang live stream na ito, maraming mga nagchat-chat, ng mga nagko-comment during that time na sinasabi nila, hala, sign na to na manumbalik ako sa Lord. Tama? Nako, sign na to. And the moment that you enter this live stream, it is a sign na gusto kang katagpuin ng Diyos. It is a sign na gusto ka na makilala, na gusto ni Lord na muli kang manumbalik sa Kanya. At sa lahat ng mga nanonood po ngayon, at kung kayo po ay mga first-timers, ito po ay isang tanda rin, isang sign ni Lord na mahal ka niya. At gusto ni Lord huwag kang mapahamak at gusto niya manumbalik ka sa Kanya. Amen. So nakalimutan ko, pwede ba nating i-welcome ang lahat ng mga first-timers? Sino po dito ang mga first-timers? Pakichat po ang inyo, pakichat po ang me kung kayo ay first-timer at kung saang lugar po kayo nanonood. Sino po dito ang mga first-timers? Yan. Kaya tayo dinala ni Lord dito kasi meron siyang plano. Si Ate Babes ay isang silent viewer. Hello po. Sino po dito ang mga first-timers? Ayan, praise God. Dahil lagi ako nakikinig dito na mag-Bible. Amen. Amen. Welcome sa lahat ng mga first-timers. Wala pa ako ayan. Ayan, si Xiao Longbao from Taiwan. Si Matt from Bagong Barrio, Caloocan. Si Aya Moore from QC, Quezon City. Meron pa po ba? Ayan, praise God po. Until now, kumpleto pa rin po tayo ng araw. Wala pa rin pong araw na wala tayong first-timers. Hello po, Jenny from Isabela. Praise God. Hello, Teacher May. Amen. Di ba? Siguro bago nyo mapanood itong live stream na ito, you are praying to God, Lord, gusto kitang mas makilala pa. Lord, gusto ko na mabago yung buhay ko. Lord, gusto ko po na lumalim ang aking spiritual life. And here you are. Here you are in this community. Here you are watching this live stream. Kaya timing na timing din ang atin pong topic for tonight. When Heaven Sends a Sign. At ang atin pong key text, hello Yan. At ang ating key text ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 2 verse 2. Sabi po dito, we saw His star when it rose and have come to worship Him. Ano ang palatandaan? It is a star in the sky. Doon daw matatagpuan ang Emmanuel, ang Messiah, si Jesus. Nagpadala po ang langit ng tanda. Alam niyong maganda sa Lord at napakabuti ng Panginoon because God does not leave us guessing. Hindi niya hinayaan na ang mga tao ay mag-isip lang o manghula. When the Savior was born, Jesus, heaven sent a sign. It is a star in the sky. So bago mag-preach ng gospel, bago magkaroon ng mga sermons, God spoke through creation. God spoke through creation. So parang sa atin po, ang pagsilang ng ating Panginoon is like God saying to us, I am guiding you if you are willing to look.
I want to guide you if you will just look upon me. Kung titingnan mo lang ako, I want to guide you. I want to guide you. Gusto ni Lord na dalhin tayo sa tamang daan. If we are willing to look. Kung titingnan po natin, mga kapatid, because the shepherds here, they look for that sign, and that is a star in the sky. Ngayon tayo rin po. Alam niyo ang pinaka-safe na sign po natin? Our Bible. The Word of God. It is the Word of God. Kung ayaw mo na mapahamak, kung ayaw mo na maligaw ka sa mundong ito, you need a compass, a map, and that is the Word of God. Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung mga wise men, na hindi sila mga full-blooded Israelites? Sila po ay mga foreigners. Sila po ay mga seekers and outsiders. Ang mga wise men na ito, they are not Israelites. Yet God placed a star where they could see it. Naglagay ang Lord ng star bilang palatandaan na makikita nila. At anong ibig sabihin nito? God reveals Himself to those who are truly searching. God reveals Himself to those who are truly searching. Naghahanap ka ba ngayon? Baka marami tayong hinahanap. Naghahanap ka ba ng knight in shining armor? Naghahanap ka ba ng one and only love mo? Naghahanap ka ba ng victory dyan sa ginagawa mo? Alam nyo, lahat tayo, one way or another, lahat tayo naghahanap eh. Diba, we are longing for something. Sino dito hindi naghahanap? Yung iba naghahanap ng validation, yung iba naghahanap ng appreciation. Diba? Marami tayong hinahanap sa mundong to. Pero sana po mga kapatid, ang tunay nating ginugusto, syempre, walang iba kundi ang ating Panginoon. If we are truly searching, God will reveal Himself. Tonight, who are you searching? Tonight, who are you looking for? Sino bang hinahanap mo? Bakit ka nandito? Bakit ka nanonood ng live stream? Because we are truly searching for God. Amen? We are here because we are so desperate, looking for God. We want to search Him. Lord, reveal yourself to me. I want to know you. Ang star po was not the destination, it was the direction. Ginagamit lamang po ni Lord yung mga palatandaan para i-direct po tayo, pero ang destination pa rin natin ay ang atin pong Panginoon. Amen? He is our final destination. It is Jesus. Doon po sa finish line ng ating pong buhay, nandoon at sasalubungin tayo ng ating Panginoon. Kaya ginagamit lang ni Lord yung signs, wonders, and miracles bilang mga direksyon lamang. Pero ang destinasyon natin sa presensya pa rin ng Panginoon. Sana po, mga kapatid, lahat ng mga bagay ay paglakip-lakipin po ng ating Panginoon for us to realize na isa lang talaga ang pinakamahalaga sa mundong ito. Isa lang ang pinakamahalaga, ang Panginoon sa buhay nating lahat. Siya lang. Kaya kung meron man tayong hahanapin, kasi minsan na-frustrate tayo eh. Minsan may hinahanap tayo pero hindi naayon sa mga expectations natin. May hinahanap ka pero kulang. Nung time na nakipagrelasyon ka sa isang tao, akala mo nasa kanya na lahat ng hinahanap mo. Pero nung magkasama na kayo, may kulang pa rin. Tama? Kahit naman sa mga mag-asawa, 'di ba? Kahit naman sa kahit na anong relasyon,
minsan iniisip natin na nasa kanila na ang lahat. Pero the more na nakikilala natin sila, the more na nalalaman natin ang mga ugali nila, may mga kulang pa pala. Mali pala. Sakit nun. Akala mo siya na maling tao pala. Aray, diba? Kaya nga si Lord lang talaga dapat eh. Si Lord muna ang unang hanapin natin. Kanina may nakausap ako, nakakatuwa. Kasi, ang magandang dapat nating ginagawa. Kasi tayo, sino dito ang kapag nagmahal, bigay todo? Kapag na-in love, bigay todo? Meron, kasi for sure meron. May mga tao na kapag nagmahal, gagawin ng lahat. Ibibigay ang lahat. 'Di ba? Sino dito, to be honest, yung mga ganong tao? Ayan. Okay lang, walang judgment dito. Safe space natin to eh. 'Di ba? Kapag nagmahal, bibigay mo lahat. Talaga. May mga ganyang tao eh. Kapag nagmamahal, bigay todo. Kaso, minsan po, hindi rin pala dapat ganon. Hindi mo ibibigay lahat dun sa taong yun. Sabi ko dun sa kausap ko kanina, wala mahal eh, di ba? Mahal mo eh, syempre pagtitiisan mo. Sabi ko kanina, ganito ang dapat nating gawin. Kahapon may nagtanong eh, parang paano ka daw ba makakapag-build ng isang God-centered relationship? No? It's not about building. It's about, parang who is the foundation? Kasi madaling mag-build eh, di ba? Madaling mag-build. Madali kang mag-build ng relationship. Pero ang mahirap, ano yung pundasyon mo? Sino yung pundasyon mo? Kasi kapag nag-build ka, kahit napakataas na ng na-build mong relationship o napakahabang panahon na, pero kung wala kayo sa tamang pundasyon, mabilis kayong guguho. Mabilis kayo na mababagsak. So ang tanong, it's not about building. It's about who is your foundation. What is your foundation? Kasi kung ang foundation ng relationship mo ay ang ating Panginoon, it is a firm foundation. Diba? Siya dapat ang pundasyon ng bawat relationship. Kaya kung gusto mo na magbigay ng pagmamahal dun sa tao, ibigay mo muna sa Panginoon. Si Lord muna, mag-invest ka muna ng relationship sa Panginoon because I believe, ako personal ko lang to hindi ka matututong magmahal ng kapwa mo kung wala kang tunay na pagmamahal sa Diyos. Kasi yung pagmamahal na natatanggap mo sa Lord, yun lang din yung ibibigay mo sa mga tao eh. So kapag ikaw ay puno ng pagmamahal ng Diyos, mamahalin mo rin yung tao. Kahit nasaktan ka nila, kahit nagkasala sila sa'yo, kahit na ano yung nagawa nila sa'yo, di ba? Mas mapapatawad mo sila. Mamahalin mo sila kasi puno ka ng pagmamahal ng Diyos. At yung tao na yon, sana mga kapatid, no, ilaan natin yung pagmamahal natin sa mga tamang tao. Ilaan natin yung pagmamahal na yon. Yes, and we learn to forgive them. Because you have the love of God. You have the love of God. So again, hindi ito matter ng pagbibuild ng relationship. It's a matter of who or what is your foundation. So make sure na ang relationship nyo, ang pundasyon, ang ating Panginoon. You want a godly relationship, a God-centered relationship, then build your right foundation. Ang foundation, ang ating Panginoon. Okay? So si Lord pa rin. Babalik at babalik pa rin tayo sa Panginoon. Wala pa po. Number 1 pa lang. Ngayon pa lang magna-number 1. So number 1. Ito na po. God still guides those who seek Him. If you want guidance, seek the Lord. How can a blind, diba? Paano ang isang bulag, ililid niya yung kapwa niya bulag? Kasi sometimes nakaasa na tayo sa tao eh. Diba? Nakaasa na tayo sa tao. Na kapag wala yung tao na yun, parang ang hirap. Kaya nga kayo, lahat ng mga tao dito sa TikTok, tinatrain ko kayo na
Doon tayo sa Lord, sa relationship natin kay Lord. Dapat matututo na rin kayo mag-pray, magbasa ng Bible, mag-devotion on your own. Kasi ito ay guide lamang. Minsan, kapag nakaasa na tayo sa tao, kapag wala yung tao na yon, naapektuhan tayo. So dapat po mga kapatid, talagang si Lord ang guide po natin. At ginaguide niya ang mga tao na hinahanap siya. The wise men followed the light. The light they were given. Sinunod nila eh. Sinunod nila yung liwanag po na yon. Kasi hinahanap ng mga shepherds. So tayo mga kapatid, i-guide tayo ni Lord kung hinahanap natin siya. Actually, they didn't have the full picture yet. But they move in faith. Ito lang po sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Hindi mo kailangang malaman ang buong picture bago ka sumunod sa Lord. Minsan, you need to move by faith. Kailangan mo lang sumunod. Okay? Kailangan mo lang mag-step in faith. Kasi minsan hindi naman binibigay ng Lord lahat eh. 'Di ba? Hindi naman lahat agad ibibigay niya yung full na instruction. May mga sasabihin sa iyo si Lord, punta ka dito sa ganito. Lord, bakit? Ba't kailangan ko magpunta? 'Di ba? O tingnan niyo nangyari kay Jonah. Pinapapunta siya sa Nineveh, 'di ba? Pinapunta siya sa Nineveh, ayaw niya. Tumakbo siya. Ano nangyari? Kinain siya ng napakalaking isda. Kaya kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, huwag mong takbuhan. Kapag may pinapagawa sa iyo ang Diyos, hanapin mo siya. Lord, kahit hindi ko naiintindihan, I will still seek you. And Lord, as I seek you, guide me, Lord. I-guide mo po ako. Amen? Kasi yung pinapagawa sa iyo na Lord, ng Panginoon, hindi ka lang niya pagpapalain dyan. Maaaring yan din ang maging daan upang mapagpala ang maraming mga tao. Baka yan din ang maging daan upang maligtas ang maraming mga tao. Diyan sa simpleng pagsunod mo na hindi mo nakita ang kabuuan pero sumunod ka, you move by faith. Maraming tao ang napagpala at naligtas. Amen. Hindi ipapakita ni Lord ang full picture. God gives direction step by step, not all at once. Step by step, ika nga, di ba? Step by step ang proseso. Kasi kapag pinakita sa iyo agad ni Lord ang kabuuan, baka matakot ka, nako Lord, di ko kaya yan. Nako Lord, di ko magagawa yan. Kapag pinakita agad sa iyo ni Lord ang kabuuan, malulula ka. Ang kailangan mo lang gawin step by step. You just seek God, and God will guide you. If you follow the light you have, God will give you more light. God will give you more light. Diba, yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, kung bakit ka nasasaktan, season lang yan eh. Isang season lang yan ng buhay mo. Hindi ka laging masasaktan. Yung takot mo ngayon, yung pag-aalala mo ngayon, hindi ka laging nandyan. Itatawid ka ni Lord dyan sa pinagdadaanan mo na yan. Okay? Itatawid ka ng Panginoon dyan. At habang sumusunod ka sa Kanya, paliwanag ng paliwanag ang liwanag ng Diyos. Hanggang masabi mo, kaya pala Lord, kailangan ko palang pagdaanan yun. Kaya pala kailangan kong masaktan. Kaya pala kailangan kong iwanan. Kaya pala nila ako sinaktan ng ganon. Kaya pala ako nila iniwan, etc. Diba? Marirealize mo kaya pala. Kasi merong nakahandang malaki, magandang plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Just seek Him and He will guide you. Amen po ba? Naku, naiiyak na si Maki. Totoo. Maganda pang post, di ba? God still guides those who seek Him. Kaya anong gagawin mo? Anong gagawin mo ngayon? Eh di hanapin mo si Lord.
Hanapin mo ang Diyos. Hi Luna, hindi ka hate ng lahat. Nandyan si Lord, nandito ang community. God loves you and we love you. Yeah, we love you. We love you, Luna. God bless you. Amen. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Yeah, may plano ang Panginoon. May plano si Lord. Nakakatuwa. Alam nyo, ang sarap tumambay dito. Kung alam nyo, kung first time ako at makikita ko tong live na to at ganito ka-welcoming yung mga tao, mag-i-stay ako dito. Mag-i-stay ako dito. Alam mo, pag ang dami mong pinagdadaanan, tapos parang ang lungkot-lungkot mo, tapos mapapadaan ka dito, tapos mag-open ka, ang lungkot-lungkot ko, and then somebody will cheer you up. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Amen. Diba? Hindi talaga lahat ng ending ay hindi lahat ng masasakit na ending ay katapusan ng buhay or parang finality na. No. Sometimes, yung mga pangit na ending ay nagbubukas ng magagandang kabanata ng ating buhay. Yes, painful ang process, pero hindi pa tapos. Bakit hindi pa tapos? Buhay ka pa. Humihinga ka pa, okay? Hello, Shasha. Humihinga ka pa. It's a beginning of a wonderful, beautiful chapter of your life. Isang bagong kabanata ang magbubukas kahit na napakasakit, napakapait ng ending ng last chapter ng buhay mo. Amen. Sino dito excited sa magandang kabanata ng kanyang buhay? Excited ba tayo lahat? Ako I am excited sa napakagandang chapter ng 2026. I am excited sa community natin. I am excited sa mga answered prayers nating lahat. I am excited sa mababasa kong napakadaming mga testimonies in the group chat. I am looking forward to reach many more souls na manunumbalik sa Panginoon. Gusto ko na maraming tao ang makakilala sa Lord through this community, through this live stream. Amen. In Jesus' name. So that's the first. God still guides those who seek Him. Amen. Yeah, kaya nga sabi ko sa inyo, ang 2026, a year of harvest yan. Taon ng pag-aani. Kaya lahat ng mga panalangin itinanim natin ngayon, aanihin natin next year. Amen? So number 2, God bless you, Diana. God bless you po. Hello po, Pastor. Okay lang po ba na every punta ako po ng Sunday service lagi po? Oo naman, ka-worship. Totoo. Totoo naman yun, nakakaiyak naman talaga ang presence ni Lord. Amen, Jay Saturday. God bless you po. Lahat ng mga nangyari sa atin ngayon 2026 na mga bighati, sakit, pain, hurts, lahat yan. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. May gagawin pa siya. May gagawin pa siya. So number 2, the journey to Jesus requires movement. The journey to Jesus requires movement. We have to do something. We have to act. Okay? We have to act. It requires movement. Ang mga wise men po, they left comfort. Hirap ng topic mo palagi. Basta ako sa'yo nagkamali. Basta nababoy ko kay Lord. God bless you, Yeye. God bless you. Yes, 1798. Amen. May plano si Lord. Mag-board ako and sabi sa akin ni Lord, oh,
The wise men left comfort, safety, and familiarity. Minsan ba may mga times na parang nandyan ka na lang sa comfort zone mo? What if sabihin ni Lord, umalis ka dyan? Grabe. Alam nyo, it's for me. The message na mga sinasabi ko sa inyo, it's also message ni Lord para sa akin. Wow, God bless you, Maki. What if pinapaalis ka ni Lord sa comfort zone mo? Because the wise men left their comfort, their safety, and their familiarity. And yes, seeking Jesus demands action. Seeking Jesus demands action. Baka minsan, gustong-gusto ka nang isave ni Lord dyan sa relationship mo, pero ikaw pa yung ayaw bumitaw kasi ayaw mong umalis. Baka gusto na ni Lord na dalihin ka sa promised land mo, pero ikaw pa yung nakikita mo pa yung isipan mo doon sa nakaraan. You cannot move on. You cannot move forward because your mind is still in the past. And yet, God wants you to be there in your promised land. Baka may kailangan kang gawin na para mag-move on, para mag-move forward. Seeking Jesus demands action. Brothers and sisters, galaw-galaw. Galaw-galaw. Baka tayo na lang pala yung hinihintay ni Lord. Sometimes nanalangin tayo, Lord, alisin mo na ako sa ganitong sitwasyon. Sabihin sa'yo ni Lord, ang tagal-tagal ko na gusto kang paalisin, kaso ayaw mong umalis. Kaso ayaw mong umalis. Ikaw na lang ang hinihintay ni Lord. Ikaw na lang. It requires movement. It requires movement. Kahit na anong mga matutunan natin sa salita ng Diyos, at kahit na gaano pa tayo tamaan, pero tingnan nyo to, revelation without response leads nowhere. Yan, nag-reveal na sa'yo si Lord ngayon. Pero ayaw mo pa rin tumugon. It will lead you to nowhere. So mga kapatid, eto na nga yung sign na hinihintay mo. Eto na yon. Huwag ka nang matigas ang ulo. But Sela girl, God bless you. God bless you po. Sabi ni Sela, Pas. Lord, I need this sign. This is the sign that you are looking for. Matagal ka na dito. Marami nang tinuro sa'yo ang Panginoon. Ang kailangan mo na lang ulit, tumugon. Move closer to Christ. Move closer to Christ. Pastor, bakit habang nagsisik ako kay Lord, parang nawawala sa akin lahat? Hi, Luna. Siguro para sa akin, baka para ipatunayan sa'yo na walang ibang pinakamahalaga kundi siya. Gawin mo siyang number 1 sa buhay mo. Si Job, ganyan din nawala lahat sa kanya Faithful siya kay Lord, pero nawala lahat sa kanya. Pero napanatili niya ang kanyang katapatan sa Panginoon kahit nawala ang lahat. At after ng lahat ng mga pangyaring to, binigay ng Lord doble sa mga nawala. Binalik niya kay Job ng higit-higit pa. Sela, I'll try na magkaroon ng Zoom bukas. No, James. You don't need to be afraid.
Alam niyo, ang pinakamasarap na pakiramdam, yun na-overcome mo lahat ng mga, isa sa mga pinakamasasarap na pakiramdam pala, yun na-overcome mo yung takot mo. Yung na-overcome mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa before dahil takot ka. Masarap yun. God bless po, Jolly, Ate Jolly. Amen, Mariel. God bless. Sige, kahit natatakot ka, humakbang ka. Humakbang ka. God bless po, Jay Saturday. Tama, may pruning season. Tatanggalin ni Lord ang lahat sa inyo, sa atin. Pero meron siyang ipapalit. Ate Ana Lu, don't worry po, nasa YT po tayo. Naka-upload sa YT. Sa lahat ng mga bago, mag-chat kayo sa akin para maka-join kayo ng group chat at ng FB community. Mag-chat kayo sa aking FB Messenger, Harold Nicolas Cruz. Harold Nicolas Cruz. Yes po, naka-upload lahat sa YT. Okay? Sabi ko, Hi Spanish Latte, ako ang sa akin, depende sa sitwasyon nyo. Kayo lang po nakakaalam yan eh. Bakit mo ile-let go yung husband mo? Hanggat kaya pang maayos, hanggat kaya pang mabuo, buuin. Pero depende sa circumstances. I don't know what you are going through. I really don't know. You pray to God. Okay? Pero ang gusto ng Panginoon, hanggat kayang ayusin. Paano ma-overcome ang inconsistency? Try ka lang ng try. Ganun lang. Try ka lang ng try. Kung magiging inconsistent ka, balik ka ulit. Yes, sure. Join lang kayo. PM lang kayo sa akin. Number 3. Okay, so number 1, God still guides those who seek Him. Number 2, the journey to Jesus requires movement. Okay, so you have to do something. If you want to move on, kapag gusto mong mag-move on sa kahit na anong relasyon, it's time to let go of the feeling, of the things, kasama na dyan yung mga gamit na regalo nyo sa isa't isa. Kailangan mo isuko kung magpapaalala sa'yo. Like kung sinasabi sa inyo, out of sight, out of mind. Kapag hindi nyo nakikita, hindi nyo maiisip, hindi nyo maaalala, mas mabilis kayo makakapag-move on. Mas mabilis kayo makakapag-move on. Wag yung asawa. Wag yung ilat yung asawa nyo. Ilaban nyo sa prayer hanggat kayang ayusin. Isusuko mo siya kay Lord. Lord, ikaw nang bahala sa asawa kong to. Yes. Even diba? Even mga ministers, even mga servants of God. Yes. May mga time na mababurn out po tayo. That is why we really need to rest in the presence of God. Kasi may mga tao ngayon very active in the church, but the relationship with the Lord, it's kakalungkot. Ilalaban natin sa prayers, okay? Isusuko nyo sila kay Lord. Yeah, sa lahat ng may asawa, panoorin nyo yung War Room. Di ba napakaganda, Mami Jing? Yeah, pinapanood ko sa mga intercessors yung War Room. Napakaganda. So blessed. Panoorin nyo yun. Yes, sa lahat ng mga intercessors. Mag-chat na lang ako kung kailan ulit ang ating session sa lahat ng intercessors. Alam ko sinun ko yun sa GC ng intercessors eh. Amen. Yun he. God bless you. Amen po, Joshua. God bless po. Amen po. Ganda ng background music. So number 3, not all voices lead to Jesus.
Not all voices lead to Jesus. Praise God po. Ate Rosana, God bless po. Mahigpit na yakap po ulit, Ate Rosana. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Huwag po tayong susuko. Maaalala lang po natin yan. Pero si Lord po ang mag-aliw sa inyo, mag-comfort po sa inyo, ate. Amen po. Ako po ay isang instrumento lamang po ng Diyos. All glory to God po. All glory to God. Sumunod lang din ako sa Lord. Ako po, sumunod lang din ako. I left my comfort. I left my safety. I left familiarity. This is all new to me. Being a full-time digital missionary is a new thing. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni Lord. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. I really don't know. I just follow God. I am just obeying. I don't know where it will lead me, but I trust God. I trust God. Kung nakikita niyo pa ako ngayon na nag-share ng gospel dito, it's because I am obeying God. Kung nakikita niyo pa ako nag-share ng gospel sa TikTok, well, I want to follow Him. Amen. Si Lord lang talaga yun. Si Lord lang yung sinusunod ko po eh. Yun. And I know that God will be God will be with me. And He will be my everything. He will be my everything. My healer, my comforter, my provider. He will be my all in all. Amen. Not all voices lead to Jesus. Alam niyo, si King Herod during this time pretended to seek Jesus. Gusto niya ring makita si Jesus. But his heart was filled with fear and control. So, ibig sabihin po nito, not every voice that speaks religiously points to Christ. Kapag ang napapakinggan nyo po na mga katuruan ay naglalapit sa inyo sa isang tao, sa isang organisasyon, o sa isang church, there is something wrong with that. Kailangan ang mga tinuturo, it all boils down and it all points out to Jesus. Dapat lahat ay nakatuon kay Jesus. Dapat all the glory belongs to Him. Dapat tayong lahat, kaya tayo na nandito, nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil gusto nating mapalapit kay Jesus. Like ko pong sinasabi sa inyo, it's not because of me. I am just God's instrument. Kahit mawala ako dito, pwedeng gumamit ang Lord ng maraming mga tao. I just want to be here. I just want to be present because I want to serve God with all the best that I can. Yun lang ang gusto ko. Lord, alam nyo, hindi ako magaling, hindi ako maalam sa salita ng Diyos. Napakadami ko pang gustong matutunan. Hindi ko kabisado ang Bible. Minsan nagkakamali pa rin ako. I don't know many things about theology or whatsoever. Ang dami pa rin na gusto ko matutunan. But I just wanna be here. Ang gusto ko lang naman talaga, maraming mga tao ang makakilala kay Jesus eh. Yun lang. I am not here for something else. I am not here para i-entertain kayo at nandito. No. Masayang-masaya ako kapag maraming tao ang bumabalik kay Jesus. Masaya ako kapag may nagsasabi sa akin, salamat po sa buhay niyo kasi napalapit po kami kay Lord. Mas nakilala ko po si Lord. Ganon. Masaya po ako doon. Kasi na-fulfill ko yung purpose. Kasi kung kayo ay nandito para lang maging mapayapa, wala naman masama, di ba? Maging mapayapa. Pero pag wala na kayo dito, parang ganun pa rin yung buhay natin, etc. Kaya nga gusto ko na habang nandito kayo, talagang nababago yung buhay natin para kahit hindi tayo magkakasama, kahit hindi tayo araw-araw na magkakasama, nagbabago pa rin. Merong pagbabago. Meron pa rin transformation. Yun po yung desire ko. That all of us here in the community, may we all experience that kind of love that will transform us. Amen? Hindi lahat ng boses pinapakinggan.
Kahit na parang sobrang relihiyoso pa ng tao na yan or ano, we need to filter out. Okay? We need to filter. Walang masama mag-filter. Walang masama na mag-research. Walang masama doon. You test the spirit. Okay? Maging mapagmatsyag din tayo. Paano mo malalaman kung tama yung sinasabi niya kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos? So the wise men learned to listen to God's warning and change their route. Or route. So mga kapatid, paano malalamang mali ang sinasabi ng isang tao kung ikaw mismo ay hindi nakikinig sa aral ng Diyos? So mag-aral tayo. Ha? Mag-aral tayo, magpatuloy tayo para ma-discern natin at malaman natin tama ba yung sinasabi ng taong to? Mapapalabit pa ako kay Jesus kapag sinunod ko yung sinasabi niya? Kasi ako, kung ako po ay hindi nakakatulong sa inyo para mapalapit kayo kay Jesus, wag niyo na akong pakinggan. No, mag-scroll na lang kayo. Sa iba na lang kayo makinig kung ang ginagawa ko ay hindi makakapagpalapit sa relasyon nyo sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, walang kwenta tong ginagawa natin. Walang kwenta. But as long as you are developing your relationship with God, and it motivates you to deepen your faith with God, then you have to stay. Lord, I want to stay. I want to know more of you, Lord. Kailangan ko po ng mentor. Kailangan ko po ng makakatulong sa akin para mas mapalapit sa iyo. At kung nanonood po kayo ngayon dito, hello po, Peptide Source. Sino yan? Nag-slim kayo, Pastor. Peptide Source PH. God bless po. Amen po. God bless po, Ate Vern, Ate Liza. Yeah, dito sa TikTok live stream na to, I am your mentor. I am your leader and I am accountable to all of you. I am accountable. Ganito rin ako, nagpapastor po ako. I am accountable to them. At lahat ng mga pinagkakatiwala sa akin ni Lord, I make sure na nasa maayos na kalagayan. Amen. Kaya, ang panalangin ko sa ating lahat, wherever we are, whatever we are doing, I pray, samahan tayong lahat ni Lord. Palagi niya tayong i-comfort sa mga panahon na marami kayong mga pinagdadaanan, marami kayong mga kabigatan, di ba? Hindi ako 24/7 nandito para sa inyo. Pero pinapakilala ko ang Diyos na palaging nandyan para sa inyo. Amen. Yeah, Ate Liza. Okay lang po yan. How to overcome the guilt po and shame. Ipa-expose mo lang kay Lord, sa light ni Lord. Lord, ito po ako, nagkasala po ako. There is no condemnation in Jesus. There is no condemnation. Amen. Diba, nangusap, nakinig ang mga shepherds sa anghel ni Lord. At ito ang nagpabago ng kanilang direksyon. So I pray for all of you. Thank you, Noise. I pray for all of you, mga kapatid. I am praying na palagi yung mapakinggan ng tinig ng Panginoon. Like ko pong sinasabi sa inyo, napakaingin niya ng mundo. Napakadami na pong mga fake news. Napakadaming mga balita sa mundong to. Corruption. Injustices. Napakadami na ingay, gulo, hirap, bighati sa mundong ito. Sana po tayo yung maging instrumento ng Lord para mapakinggan din po ng ibang mga tao ang mabuting balita ng Diyos.
Hello, Darlene V. Makinig ka lang dito. Just stay here and listen. Amen po, Ate Liza. God bless po. And number 4 and the last, number 4. True seekers always end in worship. Sabi sa kanta, di ba? Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Sabi niyo sa kanta. Kapag magulo na ang mundo, hanapin natin ang kapayapaan ng Diyos. And true seekers always end in worship. True seekers always end in worship. When they found Jesus, ang mga shepherds na ito, when they found Jesus, they did not ask for miracles. Nung nakita nila si Jesus, hindi sila nanghingi sa Panginoon. Lord, pengin ito. Lord, pengin yan. Lord, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng himala. Sagutin mong panalangin ko, nakita kita. Pero anong ginawa ng mga shepherds? They bowed. They worshiped. And they gave their gifts. Nanikluhod sila. Sumamba sila at nagbigay sila. Diba tayo minsan hingi lang tayo ng hingi sa Panginoon? Lord, kaya ako nandito kasi may gusto ko. Ngayong gabi, nung nakilala mo ang Panginoon, ano na ba yung mga nabigay mo sa Kanya? These shepherds, they bowed, they worshiped, they gave gifts. How about us? How about us? Ano na yung mga bagay na naibigay po natin? True revelation always produces worship. True revelation always produces worship. The more you know Jesus, the more you will worship Him. The more you will worship Him. Alam niyo po, napakasarap mag-worship kay Lord. Try niyo po minsan, mamaya bago kayo matulog. Punta kayo sa isang lugar na kayo lang, tapos mag-worship ka lang. Patugtog ka lang ng worship songs, tapos iiyak mo lahat, iiyak mo lang. Sige, iiyak mo, ibigay mo kay Lord lahat. Lord, ito ako, mag-isa ako. Ito yung nararamdaman ko. I just wanna worship you, Lord. Kahit hindi sa harap ng pulpito, kahit hindi sa loob ng church, kahit dyan sa kinatatayuan mo ngayon, you can worship Him. Because worship is a lifestyle. Yan ang assignment natin, Angel. Magkaroon tayo ng secret place kay Lord. Magkakaroon tayo ng area kung saan yung magiging war room natin. Amen. Amen. Sa ngayon pa, wala muna sa itong 9 nights. Kasi parang lahat naman ng session parang grounding session no? Kapag hinahanap natin si Lord, ang pagtatapos pagsamba. Kapag nakita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, wala kang ibang magagawa kundi magsumamba at umiyak talaga. Kapag na-realize mo how the Lord has been so good to you, kapag na-realize mo kung paano Kanya tinawid, kapag na-realize mo kung paano Kanya pinagpahala, pinagaling, pinoprotektahan, iningatan, wala kang masasabi kundi thank you, Lord. Thank you, Lord. True seekers always end in worship.
Huwag ka mapagod ha, na sumamba sa Lord. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo yon? Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang mapagod na sumamba sa Panginoon. Amen? You tell it to yourself. Self, huwag kang mapagod sumamba sa Panginoon. Kahit na anong sitwasyon at kahit na anong pagkakataon. So, tonight, application. Am I truly seeking Jesus or just information? Am I willing to move when God gives direction? Have I allowed other voices to distract me? Listen, brothers and sisters. The light you follow determines the place you arrive. Wow, ganda nun. The light you follow determines the place you arrive. Wow, God bless you po, Ezel J. God is so good. Kung sino ang sinusundan mo ngayon, sino ang sinusunod mo ngayon, ay magdedetermina kung anong lugar ang patutunguhan mo. Sino ba ang sinusundan mo? Anong liwanag ba ang sinusunod mo? Because it will determine the place you arrive. Always follow the light of the Lord. Okay? Follow His light. Follow that sign na binibigay sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, God is still placing signs along the way. Naglalagay pa rin ng Lord ng mga signs. And one sign is here. The live stream itself. It's a sign. He still guides seekers. He still leads heart to Christ. Ganyan pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Ginaguide niya pa rin tayo. Nililid pa rin niya tayo sa kanyang puso. So this Christmas, sa ika-8 araw ng ating sambang gabi, may we follow His light until our journey ends in worship. Let us follow the signs, His light, until our journey ends in worship. Ang ending, pagsamba. Ang mga shepherds, they followed that light, and when they arrived, they bowed, they worshipped, they offered. Hi Aileen, paano malalaman sa kanyang pintuan na nagbukas? Paano mo malalaman na door of opportunity? You test. Siyempre dapat may word of God ka, dapat pinag-pray mo yon, dapat may peace sa puso mo, at dapat walang conflict. Maayos ang lahat. Amen. God bless po kay Caleb. God's healing flow upon him. So that is the end of our Sambang Gabi night number 8. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Amen. Sure, ano yan, Mary Jean? So nakaka-8 araw na po tayo, and tomorrow is the last night ng ating Sambang Gabi. Praise God! Grabe, praise God po. Sobrang nakaka-bless daw, sabi ni Xiao Longbao. Xiao Longbao, chat mo ko. Di ba nasa Taiwan? Meron tayong GC ng Taiwan para makapag-join po kayo. Sa lahat ng mga nandito na first-timers, join kayo ng group chat. Praise the Lord. God is so good. He is at work. He is at work. Kumikilos ang Panginoon. Sa lahat ng gusto mag-join,
kindly message me here in TikTok or pwede rin mas mabilis sa FB Messenger. Same name, Harold Nicolas Cruz. Chat nyo po ako if you want to join. Sa lahat ng mga nasa Taiwan, chat nyo po ako para makapag-join po kayo. Okay? So, God bless everyone and advance Merry Christmas. Mag-pray muna po tayo bago tayo mag-end. And later, mag-request kayo ng mga songs. Standby lang tayo dito saglit. Then, papatutugin ko yung mga songs. Okay? So, God bless everyone. And yeah, may tumatawag sa akin. Kuya, sige, wait lang. Okay, so praise the Lord. God bless us all. At mag-pray muna po tayo before we end our life. We thank you, Lord Jesus. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. We thank you, Lord. We glorify your name. Maraming salamat po sa katagumpayan ng araw ng gabi pong ito, ng sambang gabi. Dalangin ko po na lahat ng mga salita na amin po na pag-aralan ay talagang mai-apply po namin, Panginoon. Hayaan mo po na lahat ng mga signs, Panginoon, na ibibigay mo po sa amin ay magsilbing guide at direction po namin towards our destination. Our destination ay sa iyo lamang, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Lord, na maging matagumpay po ang lahat ng mga anak mo. Maging matagumpay po kami sa lahat ng amin pong gagawin. I entrust the lives of these people unto you, O God. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoon. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo, Panginoon, ng gabing ito. Take full control of everything. Lord, ano man po ang pangangailangan po namin, may it be healing, provision, blessing, miracle, or favor. Let it be done according to their faith, Lord. Let your face shine upon us. Lord, glorify your name upon our lives. Patuloy, Panginoon, hallelujah, na sa paglakad namin sa mundong ito, inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon. Lord, thank you for guiding us. Maraming salamat po. Open our eyes to see your direction and give us hearts that seeks you, Panginoon, sincerely. And lead us, Panginoon, into deeper worship and surrender. At the end, Lord God, ang tanging tugon pa rin po namin, sasambahin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin. Kahit sa gitna ng pagsubok, problema at kabigatan, sasamba po kami sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender our hearts, we surrender everything to you. Maraming salamat po. Give us a good night rest and restore lahat ng mga kalakasang nawala po sa amin. Maraming salamat po sa inyo na namin binibigyan lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.